So ayan, magandang hapon po ulit sa atin lahat and welcome to my YouTube channel. This is Raymond DT. For today's vlog, in connection po to doon sa nauna nating vlog na LTAP, paano kumuha, 10 years expiration. Talaga po nagantay tayo bago ma-release yung ating LTAP. Isa rin po tayo sa nag-process noon. Self-service ang ginawa natin. Tayo po mismo nag-process at nang malaman natin kung gaano katagal at gaano karaming departamento ang ating pupuntahan para makapag-process ng LTAP. Kagandahan po nito 10 years expiration na. Totoo po yun, legit na legit. Kagaya din po ng driver's license natin ngayon sa LTO. At dito po tayo nag-ayos sa Camp Vicente Lim. Lahat po yan ng mga taga Region 4A ay dyan pwede mag-ayos. Ito yung one-stop shop na pwede pag-prosesa ng LTAP at firearms registration maliban sa Camp Crame. So last January 4 nakuha po natin yung ating LTAP na inquire natin sa ating online account under sa name ko na for printing na and for releasing na. Pero bago po mangyari yon ay doon sa portion sa baba nakalagay na pag nag-apply po kayo ng LTAP may nakalagay doon pag na-complete nyo na yung requirements for online evaluation. Pag na-approve po yon, right away po ipadadala nila yung details kung paano kayo magbabayad. 1,000 para sa LTAP mismo at 200 pesos sa ID card. Bale 1,200 po. Nagbayad ako sa any branch ng Land Bank ay pwede pong bayaran. Ipadadala po sa inyo yung information na kailangan nyo, account number at saka biller name. And then yung code na i-input nyo po, on-call forms, napipila pa nyo pagdating sa Land Bank. Ang tawag po doon, on-call forms. Sasabihin ko lang po sa guard na kailangan nyo po na on-call forms. Pipil up nyo na po doon ang biller name. Biller name ay sa PNP po nakapangalan. Tapos account number na ando doon din po. At saka yung code na ipinadala po nila. Makikita nyo po lahat yun doon, information na yan. Pagkatapos po naman, pag nabayaran nyo po, right away, mag-a-appear po yun sa online account nyo. Wait lang po kayo ng mga ilang minutes sa akin. 30 minutes lang pinagantay ko. Pero kinabukasan ko na rin pinrocess. Ang nakalagay po doon for releasing. So kung saan po kayo nag-ayos na ng inyong LTAP, kung saan po kayo kumuha ng inyong LTAP ay doon po kayo pupunta. Kagaya ko, ako po ay galing sa Camp Vicente Lim, RCSU 4A. Para sa mga taga Region 4A na nagpo-process sa Camp Vicente Lim, RCSU 4A po ang releasing ng LTAP card. Doon na po ipiprint, doon na rin po i-release ang inyong Certificate of LTAP. Ito po yung example ng Certificate of LTAP after na ma-release yung aking LTAP card. January 4 po. Last Wednesday lang. Ito po siya. Certificate ng ating LTAP. Complete information po yan. Yung picture na nag-appear dyan, yan din po yung picture na in-upload nyo sa online. Ayan po ang mga information na makikita nyo. Bago po ma-print ang inyong LTAP card ay mauna po itong gawin sa releasing sa RCSU 4A ko. Kalaki po nito ay yung isinabit nyo na PNP clearance. Ayan po. Lagi po nakalagay dyan, no record on file pagka-clean kayo. Ayan po ang naka-attach dyan. Tapos, ito na po yung actual card. Yung ating pinaghirapan na sobrang tagal ay ito na po. Ang expiration niya ay 10 years na. Hindi lang masyado mapokus pero yung pinaka-importante po dito, yung expiration niya ay 10 years. Simula nung nagsimula siya ng count, simula kung kailan nagkaroon ng date approved.
Ito po ang LTAP card. Para din po siyang sasakyan. Kung ang sasakyan nire-rehistro at kailangan ng driver ng lisensya, sa baril po ganun din. Kailangan bago ka magkabaril, meron ka muna lisensya. At pagkatapos nun, yung baril mo, kailangan mo i-rehistro. Para din naman sa sasakyan, bago ka makapagmaneho, kailangan mo ng lisensya. At para mo naman magamit yung sasakyan mo, kailangan mo rin siya i-rehistro. Ganon din po sa baril ngayon. 10 years na. Ito na po yung ating pinaghirapan. Ngayon po, ang ating namang inaasikaso ay yung firearms registration po na naiwan ng aking father. Itinatransfer ko po siya sa pangalan ko. Pero sadly po, last October 13 ay namatay po siya. Kaya ang pagtatransfer po ay medyo naging maraming requirements na kailangan. Pero kung simple transfer lang naman, kukunin nyo lang naman po doon sa RCSU4A ay individual application for firearms registration. Bibigay nyo po yung all documents ng mga baril nyo. Sasama po yan dito at i-check po nila ito sa system nila sa RCSU4A for migration. Ibig sabihin po, padadala rin po yung information na yon papunta sa Camp Crame para ma-pull out po sa system nila, ma-retrieve po yung old records ng baril ninyo sa pamamagitan ng serial number ng baril. Doon nila po makikita yon. Ganon lang po kasimple kung individual firearms registration lang. Pero yun sa atin po ay naging marami requirements since yung original na owner, father ko, ay namatay na po last October 13. Kaya ito po yung requirements na binigay sa akin. Ayan, sa tab A makikita nyo po ay details ng LTAP at saka ng firearms. Pertaining na po to sa mag-aasikaso, sa akin na po yan. Pangalawa po ay death certificate ng licensee, death certificate ng father ko. Pangatlo po ay extrajudicial settlement of estate with waiver of rights, affidavit of adjudication. Itong extrajudicial settlement of estate ay nakukuha po sa abogado. Kailangan po natin magpa-abogado pagdating dito. Yung immediate kin, ako po yung anak na magpo-process ng transfer, yung brothers and sisters mo kung meron ka, tsaka yung mother mo ay isasama mo sa office na kung saan abogado ka magpo-process. Kailangan po nila isama yon actual kasi pipirma po sila sa documents na gagawin doon. Tapos saka pa lang po nila, may template na po kasi sila doon saka pa lang po nila ipiprint yon. Ang halaga po ay 2.5 para dito sa extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. Ibig sabihin po, tinatransfer po sa akin yung kapangyarihan sa pagmamayari ng baril na ito. Kailangan po ma-certified ng mga kin, mga closest kin ng brothers at sisters mo at ng mother mo. Para din po siyan sa lupa. 2.5 po, inuulit ko, 2.5 ang halaga niya. And then, ang susunod po na requirements ay birth certificate ko na po. At saka yung LTAP. Yung LTAP ko mismo, eto na. Yung details ng LTAP ko. Yun po, requirements kapag namatay yung original na may-ari ng barel na i-re-registro mo. After nun, se-xerox mo lahat to. Except dito sa extrajudicial settlement, original na kinukuha sa Camp Vicente Lin, pero kailangan mo rin mag-xerox para sa advance copy mo. Sasubmit mo to sa kanila. Pag nakompleto mo na, sila naman ang magsasubmit nito through email, pwede email, or through their messenger papunta sa Camp Crame para ma-check ang validity ng lahat ng information na naandi dito. Sa table of contents na to, na requirements kapag ang original na may-ari or licensee ay namatay na. Ganun po ang proseso. Kaya ngayon, back to normal po tayo.
Nagkukumpleto na naman po tayo ng mga papeles para dito. Ang importante po ay meron na tayong LTAP. Ibig sabihin, legal na po tayo magmay-ari ng baril. At 10 years po ang expiration nito. Kahit medyo mahirap kumuha, nakakagaang-gaan ang loob kapag nakuha mo na yung card. Pwede mong dalhin to. Isa na rin to sa ino-honor na government IDs, LTAP. Kasi may ID number, may serial number, at government issued. Ngayon, ang baril po, since na hindi po nakarehistro, nire-require po yan na kailangan naka-safe keep. Yung amin pong baril, yung CZ75, 40 caliber po siya, 10 shots ang magazine capacity, high capacity na rin po siya, made in Czechoslovakia. Kailangan pong ispa-safe keep natin sa nearest PNP station. Sa amin po ay nasa PNP Kabuyao. Ito po yung isa sa requirements, acknowledgement receipt. Details po na nilalaman nito ay kung saan in-acquire yung barrel, kung anong klase, kung anong uri, kung anong caliber, at kailangan susurrender nyo no magazine. Hindi po serviceable dapat para hindi po magamit din doon sa kanila. Ang reason po ay due to election gun ban, number 1 yon. Kahit na hindi sabihin, sinechikan po nila yon, at license already expired. Nakalagay din po dito, licensee no longer fit to continue possess the firearms. Ibig sabihin, may sakit na or dala na ng katandaan. Dito po pumapasok yung aking kaso licensee is already dead, subject for transfer of ownership. Since nung isurrender namin to sa PNP Kabuyao ay buhay pa po siya, buhay pa po si daddy. Kaya license already expired lang ang napa-check dito. As usual po, pirma po natin, tayo yung nagsauli, at saka yung PNP officer in charge na nag-receive. May picture po kami nangyari dito, naka-computer po yan, naka-attach din doon sa file natin sa PNP Kabuyao. So para naman po nakikipag-communicate po tayo sa police in charge na nagsa-safe keep ng ating barrel sa PNP Kabuyao. Kaya sure po ako na nandoon pa siya at maayos po ang kalagayan. Kaya sa mga kukuha po dyan ng LTAP, I suggest kayo na po kumuha. Kaya naman po, natsatsaga naman. Wala naman mahirap na pagdadaanan. Ang kailangan lang po ay oras. Oras at mabudgetan ng tama. Kasi medyo pricey din po ang pag-aayos. Kung ang pagpapaayos ng LTAP ay umaabot ng 18,000 up to 20,000, pag sariling gastos po, pinakamalaki na po yung 8K, 8,000. Pinakamalaki na po yan. Kasi kakain ka pa rin naman. Marami ka pa rin gagastusin doon. Yung mga pa-xerox, yung mga miscellaneous ba, mga folder, files, yun. Yun ang isa sa nakakapagparami ng gastusin dito. At yung kung kayo nagko-commute, yung pamasahe nyo, pabalik-balik, napakahirap din. Isa rin pong pinoproblema yan na nagpo-process ng LTAP ng transportation. Lalo na ngayon, nag-uulan. Inabot tayo ng pag-uulan. Pero okay naman. Natsatsaga naman. Kaya sa mga kukuha po dyan, I suggest, lalo na yung mga first time, kagaya ko, first time ko lang nag-process ng LTAP, hindi po kagaya nung old license na para din license na driver's license, nagsimula sa 3 years hanggang 4 years yung huli ata, 4 years or 5 years. ID card lang yan, dala na po lahat, pati firearms registration doon. Ngayon, pinagbukod po para na po sasakyan. At ang isang nakakapagpatagal po dito sa proseso ay yung drug test at neuropsychiatric test dahil ini-schedule po yan. So sa mga kumukuha po ng LTAP at kukuha pa lang ng LTAP, wala naman pong mahirap. Kaya pong kunin, kaya pong tiyagain. Ang nagiging problema lang po yung oras natin kung tayo nagtatrabaho. Pero sa mga exams, sa mga neuropsychiatric test, mga questions nila ay
pangkaraniwan tanong lang po, pang everyday question na nangyayari sa buhay natin ang tanong nila. Kaya kung meron po kayong nakuhang aral na naman, natutunan dito sa ating vlog na to, sa ating content na to, comment down below kung may mga questions pa kayo. At kung wala naman, lagi kong sinasabi, please subscribe and click that notification bell para lagi po kayo updated sa mga videos na ina-upload ko. Sige po, see you soon!